So, what's up mga pre? Kakalasin natin ngayon tong SWR at magpapalit tayo ng nozzle. Kasi nagtra-trial and error pa lang tayo ng mga jets kung saan siya maganda, kung saan siya maganda dumulo, tsaka malakas yung hatak. Total malakas din naman to sa gas. Susulitin na natin yung gas niya. Kaysa naman matakaw na nga siya, mabagal pa, di ba? Kaya tara, buksan natin to. So, ito na siya mga pre. Nalis ko lang yung sa parang baso niya. Titignan natin yung kung ano nakalagay na jets dito. Yung nilagay ko pala dito is 18 holes na nozzle. Kasi yung dati niya is 8 holes lang. Ngayon, sinubukan ko siyang lagyan ng 115 noon pero parang kinakapos sa gas. Ngayon, nung nilagyan ko siya ng 118 na main jet, nung hagok siya, medyo sobra naman sa gas, kaya hinabol ko siya sa nozzle para mas marami yung hangin na pumasok. Kaya yung nakalagay dito ngayon is 118, pero yung nozzle niya is 18 holes. Ngayon, papalitan natin siya ng 20 holes na nozzle. Pero pinalaki ko rin yung butas niya konti para kahit papaano hindi pa rin nagkukulang sa hangin, no? Kasi yung dati niyang nozzle, medyo mas malalaki yung butas niya compare sa mga aftermarket na nozzle lang. Ewan ko kung makikita nyo dyan. Ayan, no? Mas malalaki yung holes ng stock SWR. Itong isa, itong marami, yung 30 holes na yan, maliliit yung butas niya. Tara, palitan na natin. Una nating tatanggalin yung itong main jet. Pero dahil wala tayong tools para matanggal tong main jet, gagawin na lang tayo ng DIY. Ganito yung ginagawa ko para tanggalin tong main jet. Tsaka pinapahigpitan ko rin, ganito rin. Yan, okay na, di ba? Ganun lang yun mga pre. Tapos alisin na natin tong nozzle. Papalitan natin to ng 20 holes. Pero mas malalaki konti ng butas. Sa atin pre. May mag-focus eh. Yan. 18 holes yan mga pre. Ang ilalagay natin yung 20 holes. 20 holes lang. Ayaw ko muna yung 30 kasi masyadong marami. Ito yung 20 holes. Ito. So tara, salpak na natin. Huwag muna natin masyadong higpitan kasi baka masira yung mga bakal-bakal niya dyan sa loob. Lalagay pa rin natin yung dati niyang main jet. Size 118 to mga pre. Papakita ko na lang sa inyo para legit. Ayaw kasi mag-focus eh. Ayan. 118 yan pre. Yun. Kita na. Kakabit na natin yan. Wala kasi akong cam holder kaya inipit ko lang to sa tuhod ko. Sensya na akong magalaw. Oh. Kakat ko na lang ata muna ito mga pre. So yun, nakabit na natin yung main jet. Ngayon, naalisin naman natin yung pilot jet. Ang nakalagay pala dito is 40, kung di ako nagkakamali. Yun no. 40 yan mga pre. Yung jettings ko pala, mga jettings ko is Navy guys. Yan, Navy yan. Yan. Ewan ko kung nakikita nyo. 40 yan pre. Balik na natin. Pinalaki ko rin pala yung butas nito, konti lang. Kita nyo naman siguro sa mga rough texture nya. Yan, balik na natin.
Nung binili ko pala tong SWR, tapos kinabit ko siya, medyo nag-overflow. Kaya diniskartehan ko na lang dito. Diniskartehan ko dito. Hindi pa na nakafocus. So, diniskartehan ko siya dito. Medyo inupi ko yan, niupi ko yan. Para ma-push niyang mabuti yung float valve. Kasi kapag ganito, kapag pumunta na yung gas, pumataas na yan, tataas din to, mag-float yan. Kaya tataas din yung float valve, tatakpan yung butas dyan. Yan yung problema ko nun. Pero nasolusyonan ko naman, kaya okay na. So yan, kabit na natin. Ito rin, first time ko kasi magkaroon ng flat slide na carb. Yung dati kong mga carb is 28mm lang, kaya nahihirapan akong baklasin to. Medyo may kahigpitan siya, pero tama lang naman siguro to. Ayan o, kita naman medyo parang ano sa loob. Ayun. So kakabit na natin mga pre. Huwag natin siyang higpitan masyado dyan para maging pantay siya dito. Ayan. After natin makabit to pre, papaandarin lang natin ng konti. Hindi rin masyadong higpit yung pagpapahigpit dito para hindi kayo mahirapan kung lagi naman kayo natutunan. Basta huwag lang siyang mag-overflow dito, huwag lang tumagas dito. Meron naman siyang parang gasket dyan. Kaya walang problema dyan. Kakabit na natin mga pre. Itong turns nito, tansya-tansya lang mga pre. Hindi ko binilang kung ilang turns yan. Kung saan siya matino, doon na lang. Kaya tara, kakabit na natin. Update na lang pag nakabit na. So yun mga pre, nakabit na natin. Ito, ignition coil pala tayo, yung terawatt lang. Kasi based dun sa na-review ko nun, sinabi mismo ng Phyto mismo nakasulat doon, or basta Phyto mismo yung nagsabi na kapag nakapag-racing CDI ka, ito lang yung gamitin mo kasi para hindi sila mag-conflict, ganun siguro yun. Kaya kapag hindi ka naman naka-racing CDI, pwede mong gamitin yung 7.4 ata yun na Phyto. So tara, paandarin na natin mga pre. Malamig pa tong makina ko kaya hindi pa napapaandar. Ayan o, malamig pa. So tara, paandarin na natin. Mahina pala tong baterya ko guys. Tsaka madumi rin itong motor ko kasi umulan kagabi dito. Hindi ko pa napapaandar. Yan, mahina yung battery. Yun, andar siya mga pre. Hindi pa stable tong ano natin, minor natin. Kasi hindi pa siya natutono. Ayan o. Hindi pa yung stable mga pre. Ewan ko lang kung kita nyo, pero hindi pa yung stable. Pero parang stable naman siya. Ayan o. Parang stable na siya mga pre. Pumapandar ko pa lang yan, hindi pa mainit yung makina dyan. Pero sige, painitin muna natin itong makina. Saka tayo mag-review. Test drive din natin to. Bye muna.